maghanap ka ng kapartner mo. Hanap ka ng kapartner mo. Yung mas maganda yung hindi mo kilala. Hindi mo masyadong close. Ganon. Hanap ka, sige. Hanap po kayo ng mga partner ninyo. Tapos, sabihin po ninyo, ngayong umagang to, maglilingkod tayo kay Lord. Ang sabi po sa awitin natin ngayon, as long as I'm breathing, I got a reason to praise. Amen? May rason tayo para magpuri sa Panginoon ngayong umagang to. Amen? Kaya sa umagang to, tayo'y magpupuri sa Kanya. Amen? Come on! Let every day that is breath, praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is breath, praise the Lord. Praise the Lord. In the valley, praise on the mountain. Praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, praise when surrounded. His praise is the waters my enemies drowning. Come on!
Hallelujah, Jesus. Sa awitin po natin ngayon, may 6 pong pangalan. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, and Adonai. Ang ibig sabihin po nun, Yahweh, I am. Rapha, the Creator. Elohim. Rapha, the Healer. Elohim, the Creator. Shaddai, the Almighty God. Jireh, the Provider. And Adonai, the Lord. Kung uunawain po natin, nandun po lahat ng pangalan ni Jesus. Amen. Nandun siya lahat. Siya yung healer, siya yung provider, siya yung creator, and siya yung Lord. Amen. Dahil sa biyaya ng Diyos, patuloy natin siyang nararanasan at patuloy niyang pinaparamdam sa atin yung pagmamahal niya sa atin. Amen. And right now, may gagawin si Lord. Amen. Naniniwala po ba tayong may gagawin si Lord? Because the Lord is in this place. The Lord is in this place. And ipapakita niya, ipapas niya sa buhay ng bawat isa ngayong umagang to kung sino siya. Amen. Kaya, come on, let's continue to worship our Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, and Adonai. Thank you, Jesus. Yahweh,
privilege na purihin ka. It's a privilege na nandito kami. Binuhay mo. Binigyan ng buhay. Binigyan ng lakas. Binigyan ng kagalingan. Lord God, binigyan mo ng pagkakataon. Biniyayaan mo. Father God, we praise you. We glorify your name. We love you, Father God. Tunay nga, Panginoon, deserve mo ang papuri at pagsamba ng bawat isa sa amin. Nandito kami para magpuri at magpasalamat sa iyong dakilang pangalan, Father God in heaven. Father God in heaven, ang aming mga puso, ang aming isipan, ang aming espiritu ay nagdiriwang ngayong araw to sapagkat this is the day that the Lord has made and we will rejoice, Father God. Nandito kami para sambahin ka, para dakilain ka, para pasalamatan ka sa lahat ng kabutihang mong ginawa sa buhay namin sa buong isang linggo. Father God, we praise you at ngayon na naman, Panginoon, ngayong linggong ito, binigay mo kami ng pagkakataon para biyayaan mo naman kami ng karunungan, Panginoon, para ituwid ang mga lahat, hallelujah, ng mga mali sa amin. Hayaan mo, Panginoon, ang salita mo maging tanim at maging seed ito sa puso namin, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na mamunga. Hayaan mo yung salita mo, Panginoon, maging buhay na buhay. Lord God, lahat ng tulog, natutulog na espiritu ay gisingin mo. Lahat ng patulog-tulog, Father God, hayaan mo sa oras na ito, gisingin mo. Hayaan mo, Panginoon, sa oras na ito, ikaw lang po ang maging focus ng puso at isipan namin. Hayaan mo ang puso namin magdiriwang, magpapasalamat sa iyo, excited na magsasabi sa iyo na, Father God, we love you. Father God, we need you. Father God, we hunger for your presence. We thirsty for your presence, oh God. Lord, ganun po, Panginoon, nais po namin, Panginoon, hallelujah, maranasan pa ng higit, hallelujah, ang presence mo, Father God. Hayaan mo yung salita mo na mahihayag, Panginoong Jesus, maging ganun ang puso namin, Panginoon. Hallelujah, maging tibok ng puso mo, Panginoon, ang puso ninyo, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Hayaan mo yung salita mo, Panginoon, maging buhay na buhay. Hayaan mo, Father God, ang aming pastor na yung gagamitin, Panginoon. Patuloy mo po siyang samahan. Patuloy mo po siyang, hallelujah, biyayaan ng great revelation this morning, Father God. Hayaan mo yung anointing, Panginoon. Hallelujah. Dumaloy, Panginoon, mula sa bawat isa sa nandito, Father God in heaven. Hayaan mo, Panginoon, yung presence mo, Panginoon, mas malakas kaysa, Panginoon, sa laman ng bawat isa sa amin, Panginoon. Hayaan mo, Father God, yung presence mo, Panginoon, ang maramdaman namin, yung yakap mo, yung salita mo, Panginoon. Maging bold po, Panginoon, ang bawat isa sa pagtanggap ng iyong salita. Hallelujah. Marami pong salamat sa message mo for this day. Inaangkin po namin ang victory at dinideklara po namin ang katagumpayan mo, Father God in heaven. At dinideklara po namin ang defeated ng gawa at pakala ng kaaway sa lugar na to at sa bawat individual. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Marami pong salamat to you. All the glory and praises and adoration belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan, bago po tayo tuluyang umupo, pwede po muna ba tayong lumibot at kamayan po natin ang ating mga kapatid. Come on! We
Praise the Lord. Pwede ba natin bigyan ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay? Yung malakas na palakpak na may kasama sigaw na hallelujah! Come on, shout hallelujah! God is good. In all the time, praise God. So sa oras na ito, sabihin mo nga sa iyong katabi, kapatid, ako'y masaya at nandito ka. Yan. Kung may mga malapit ka sa iyo na hindi mo masyadong kakilala, pwede bang kalabitin mo? Sabihin mo, kapatid, I'm happy at nandito ka ngayon. Praise God. So praise the Lord. Welcome po sa buhay ng bawat isa. Welcome po sa Jesus the Anointed One Church. This church is a full gospel Christian ministry. Wala po tayong pinopromote na anumang reliyon sa simbahang ito. We are promoting Jesus Christ because we are here to connect people to God and to make a true followers of Jesus Christ. Wala po. Dito po sa simbahang ito, KSP. Ano pong ibig sabihin ng KSP? Kahit sino pwede. Okay? Ano man yung relihiyon mo, ano man ang paniniwala mo, welcome ka sa simbahang ito. Ano man ang nagagawa mo, welcome ka sa simbahang ito. Bata, matanda, kabataan, ano man ang edad mo, welcome ka sa simbahang ito. Dahil ang ating pinag-uusapan dito ay walang iba kundi si Jesus Christ because we believe that Jesus is the only way to heaven. Amen? Let's declare Luke chapter 4 verse 18 up to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord, for our God is Jesus, the Anointed One. Amen? Palakpakan natin si Lord. At atin ding ideklara ang ating kultura. Ito ang kultura ng ating simbahan. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ and I'm not extreme. Praise the Lord. At patuloy din nating ideklara sa ating mga sarili, sabihin nating lahat, ang buhay ko ngayon, mas paganda ng paganda, mas pabuti ng pabuti, mas pasagana ng pasagana, mas payaman ng payaman, at mas pabanal ng pabanal. Kung naniniwala ka, muli, palakpakan mo ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Napakabuti ng ating Diyos. Amen? God is good. And all the time, praise God. So welcome po sa ating mga bisita ngayong araw na ito. Welcome sa buhay ng bawat isa, even sa ating mga online viewers. Praise God. So I believe ng bawat isa po sa atin dito ay excited nang makapakinig ng salita ng Panginoon. Sino po sa inyo dito ang handa ng makinig ng salita ng Diyos? Yan. Para po sa mga first-timer at sa mga ibang hindi nakakasubaybay sa atin, ang ating pong series for this month of September ay pinamagatan po nating Understanding the Grace of God. Kailangang maunawaan natin ang biyaya ng Diyos. Sino po sa inyo dito, alam na niya na kung mawawala siya sa mundong ito at kung kukunin man siya or siya'y mamamatay sa mundong ito, alam niya na sa langit siya pupunta. Parang konti pa rin. Yan. Sino po sa inyo dito, alam niya sa sarili niya na siya ay sa langit pupunta. Yan. Bakit? Kasi anong sabi sa Bible, sa ating pinag-aaralan, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Hindi ito bunga ng ating mabubuting gawa upang walang sino man ang pwedeng magmalaki or magmayabang. Amen? So naligtas ka hindi dahil mabuting tao ka. Naligtas ka dahil mabuti ang Diyos. Amen? Hindi ka maliligtas at hindi ka pupunta ng langit dahil mabait ka. Pupunta ka ng langit kasi mabait ang Diyos. Dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. So in the first week, first Sunday ng buwan na ito, itinuro sa atin yung
grace in the salvation. And because of that, marami nagtanong sa atin, so ibig po bang sabihin, Pastor, dahil hindi ako naliligtas sa mabubuti kong gawa, hindi na pala ako gagawa ng mabuti kasi ligtas naman ako. Ganun ba nag-ooperate ang grace ni Lord? No. Okay? Kasi, nung last Sunday, pinag-usapan natin yung grace in our action. Ang mabubuting gawa ay bunga ng ating pananampalataya sa Diyos. Like ko sinasabi sa inyo ito, hindi ka maliligtas, hindi ka gumagawa ng mabuti para maligtas. Ulitin ko, hindi ka gumagawa ng mabuti para maligtas. Gumagawa ka ng mabuti kasi ligtas ka na. Diba? Ano yung example ko? Yung teacher. Ang teacher ba nagtuturo siya sa estudyante para maging teacher? Bakit siya nagtuturo? Teacher na siya. Being saved is your identity. Kaya mo ginagawa kasi ikaw yun. Ganun ka na. Amen? Nagagets ba natin? Naunawaan ba natin? Yung action, yung good works, ito'y bunga, ito'y fruit of our faith. Kaya masasabing totoo, ang pananampalataya mo at totoong tinanggap mo ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng iyong gawa. Amen? Amen ba? Naunawa ba natin? The evidence that you receive God's grace and you have really faith in Jesus Christ is through our actions. Ito ha. Madali mong madidistinguish sa isang tao kung sinong ang may tunay na pananampalataya sa Diyos. Tandaan natin ha, ang pananampalataya sa Diyos ay hindi nababase sa tagal na ikaw ay sumisimba. Ang pananampalataya natin sa Diyos ay hindi bumabase kung gaano ka nakatagal na Kristiyano. Pastor, ako po'y 20 years ng Christian. Pastor, ako po'y 50 years ng Christian. Dito na po ako tumanda. Okay? Hindi nababase sa tagal mo sa simbahan ang pananampalataya mo sa Diyos. Kasi ang tunay na pananampalataya mo sa Diyos ay nababase kung may nababago ba sa buhay mo. Amen? Tandaan nyo to, tanggap tayo ng Diyos kahit sino tayo. Pero once na tinanggap tayo ng Diyos, sisiguraduhin ng Diyos na babaguhin ka niya. Amen? Amen ba? Naunawaan ba natin? Ang tunay na ebidensya na ikaw ay may pananampalataya sa Diyos at tinanggap mo ang biyaya ng Diyos ay once na makita ang mabubuting gawa at ang pagbabago sa buhay mo. Naunawaan ba natin? Nagigets ba natin? Ang daling magsabing, Kristiyano ako. Disipulo ako ni Lord. Born again ako. Nagsisimba ako. Pero hindi naman makita sa action. Amen? Tinanggap ko ang biyaya ni Lord. Diba? Nung last Sunday, tinuro sa atin ng Panginoon, ano ba ang ginagawa ng grace ni Lord? Amen? Magkaroon lang tayo ng konting review. Ano ba yung nagagawa ng grace ni Lord sa atin? Dalawa lang yon. The grace of God instruct us to deny ungodliness and worldly desire. Okay? So, tinuturuan tayo ng biyaya ng Panginoon na iwaksi sa ating buhay anumang uri ng ungodliness at makamundong gawain. Yan ang itinuturo sa atin ng biyaya ng Diyos. At pangalawa, ang itinuturo sa atin ng biyaya ng Diyos is to live a godly lives. Gusto ng Diyos na tayo ng maka-Diyos. Amen? Amen ba? Kaya masasabi mong tunay na natanggap mo ang biyaya ng Diyos at may pananampalataya ka sa Panginoon kung nakikita sa iyong mga
gawa. Hindi dahil tumanggap ka sa Panginoon at nag-pray ka na yung sinner's prayer or yung salvation prayer na, Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon at aking tagapagligtas. It doesn't mean na pinanalangin mo yon is talagang totoong tinanggap mo na si Jesus Christ. Magmamanifest sa iyong ginawa kung ano ang iyong tinanggap. Amen? Are you ready sa ating pangatlong topic? Sino po sa inyo dito ang may mga masasabi niyang may mga struggles siya sa buhay? May mga struggles po ba kayo sa inyong mga buhay? May mga kasalanan kayo na gusto niyo namang alisin sa buhay ninyo pero hindi niyo magawang maalis. Di ba sabi natin, promise, hindi ko na talaga ito gagawin. Promise, hindi ko na ito gagawin. Or may mga kahinaan kayo na hanggang ngayon, kahinaan pa din. Di ba? Ngayon ang pag-uusapan natin is pinamagatan kong grace in our sins or weaknesses. Yan. Excited na ba tayo? Dumarating ba tayo sa point ng ating buhay na, Lord, bakit ganun? Ayaw ko naman talagang magkasala, pero bakit nagagawa ko tong kasalanan ito? Nahihirapan ako. At sometimes, you judge yourself, you condemn yourself, kasi feeling mo, napakarumi mo, napaka-worthless mo, nakakahiya ka. Diba? Na-experience ba yun? Once na nakakagawa tayo ng pagkakamali, or once na tayo nag-fail dahil marami tayong mga weaknesses. Diba? Na-experience natin yun. Para sinasabi mo sa iyong sarili, napakalaki mong, ikaw, sarili ko, ako, napakalaki kong kamalasan. Puro na lang ako, failure. Diba? Lagi na lang ako nagkakamali, lagi na lang ako nagkakasala. Diba? So ngayon, pag-uusapan natin, magtatagalog muna tayo. Okay lang ba sa inyo yun? Wala naman siguro ditong mga Amerikano, no? O mga foreigner. Yan. Baka may nanonood sa ating mga foreigner, pasensya na po, Tagalog muna tayo. Kasi kailangan mas maunawaan ito ng mabuti. Okay? Pag-uusapan natin, Taglish pala. Pag-uusapan natin ngayon, paano ba nag-work ang grace sa ating kasalanan at kahinaan? Yan. Alam po ba natin, sa bawat kasalanan at kahinaan na meron tayo, isa lamang ang kailangan natin para ma-overcome natin ito. At ano po yon? Grace. Sabihin natin lahat, grace. Okay? Number 1, ipinapakita ng grace ng Diyos na hindi tayo perpekto. Taas nga po ang kamay ng taong perpekto na nandito ngayon. May perpekto po ba dito? Kahit pang iyong pangalan ay perfecto, perfect, hindi ka pa rin perfect. Amen? Kahit pang iyong pangalan ay Holy Father, hindi ka pa rin banal na banal or perfectong perfecto. Ang biyaya ng Panginoon, ipinapakita sa atin na hindi tayo perfecto. Sa aklat ng 2 Korinto, chapter 12, verse 7. Sino po nakakilala kay Apostle Paul? Kilala niyo po si Pablo? Sino po nakakilala kay Pablo? Si Pablo lamang naman po ang almost sumulat ng mahigit kalahati ng New Testament. Ganun po ka-effective ang kanyang ministry. Masasabi po ba nating magaling si Apostle Paul? Magaling po ba si Apostle Paul? Magaling. Biruin mo, hindi naman siya parte ng 12 disciple, pero siya ang nakapagsulat ng almost half, mahigit sa kalahati ng New Testament. Napakagaling. Pero, may sinabi si Apostle Paul. Ano sabi dito? Ngunit, upang hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, next, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako. At nang sa gayoy, hindi ako maging palalo. Next. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ilang beses daw? Ngunit, ganito ang kanyang sagot.
ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Next. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Naunawa po ba natin? Naunawa po ba natin? Si Apostle Paul na nagsumulat ng mahigit kalahati ng New Testament, inamin niya sa verse na ito na may kahinaan siya. Na hindi siya perpekto. Kahit napaka-anointed apostle siya. Kasi meron siyang struggle. Hindi isinulat sa Biblia kung ito ba'y kasalanan o ito ba'y kahinaan. Pero ang nagbibigay sa atin ng idea, hindi perpekto si Apostle Paul. Kahit ganun ang ginagawa niya. Isipin natin, si Apostle Paul almost buwis buhay pagdating sa pag-share ng Word of God. Ganon siya ka-passionate pagdating sa paglilingkod sa Diyos. At ang daming mga revelation na ibinibigay ang Diyos kay Apostle Paul. Pero itong problema, meron siyang kahinaan. Hindi siya perpekto. Dumarating ba tayo sa point na may mga kahinaan tayo or may mga kasalanan tayo na matagal na nating idinadalangin sa Panginoon na alisin ng Diyos pero hindi niya inaalis? Sino po sa inyo itong merong ganon? Yung Lord, baguhin mo nga yung ganito kong ugali. Please naman, baguhin niyo po yung ganitong ugali. Kasi kung ito na bago sa akin, sigurado ako, napaka-perfect ko na. Diba? Lord, tanggalin niyo na po sa akin itong kasalanang ito, yung craving ko, yung desire ko sa kasalanang ito. Kasi pag natanggal na yung desire ko na to, sa kasalanang ito, sigurado ako, perfect na ako. Alam niyo, ganyan yung na-experience ni Paul. Sabi niya, 3 beses daw niyang idinalangin sa Panginoon na tanggalin sa kanya yung struggle na yun. Na-experience niyo rin ba yan? Sino po sa inyo ito naka-experience nito? Na-experience niyo po ba? Okay lang po ba kayo dyan? Nakaka-relate po ba tayo? Di ba? Yung parang, Lord, ayaw ko na ng ganitong ugali. Lord, ayaw ko na po ng ganitong klaseng kasalanan. Pero bakit nagagawa ko pa? Pero bakit hindi alisin ni Lord? At ito ang sinagot ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, ang pagpapala ko sa ibang salin, ang biyaya ko ay sapat sa lahat ng pangailangan mo. Sa English po is, my grace is sufficient in your weaknesses. Sapat ang biyaya ng Diyos sa ating mga kahinaan. And sabi ng Bible, and my power is made perfect in your weakness. So ibig sabihin, kapag tayo ay mahina, kapag tayo ay may problem, may mga struggle, may mga kasalanan, may mga kahinaan, dito nahahayag ang perpektong kapangyarihan ng Diyos. Amen? Amen ba? Kaya sabi ni Apostle Paul, kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang kahinaan ko upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Tanda natin, bawat isa sa atin ay may kahinaan at sa kahinaan nating ito, dito natin makikita ang kapangyarihan ng kanyang biyaya. Amen? Bakit hindi inaalis ni Lord yung mga struggles mo? Bakit hindi inaalis ni Lord yung mga kasalanang nagagawa mo? Kasi gusto ng Diyos na dumepende ka palagi sa biyaya. Amen? Kasi kapag tinanggal ng Diyos yan, mafe-feel mo sa sarili mong perpekto ka na. Tama? At magmamayabang ka na. Upang hindi ipagmayabang ni Apostle Paul ang kamanghamanghang mga kapahayagan ng Diyos sa kanya, nagkaroon siya ng struggle. Hindi natin alam kung ito ba'y kasalanan, hindi natin alam kung ito ba'y kahinaan. Pero sinabi niya, 3 beses dinalangin sa Panginoon na alisin ito. So ibig sabihin,
it is a serious matter na nakakaapekto sa kanyang personal na buhay. Amen. Personal na paglilingkod sa Diyos. Pero ang sagot ng Diyos, my grace is sufficient in your weaknesses. Gusto ng Panginoon na ipakita sa atin na hindi ka perpekto. May kasalanan ka pa rin ginagawa hanggang ngayon. At para ma-overcome mo yung kasalanan na yan, kailangan mo ng biyaya ng Diyos araw-araw. Amen? Amen? Kailangan mo ng Diyos, kailangan mo ng biyaya ng Diyos araw-araw. Kailangang maunawaan natin na ang bawat isa sa atin dito ay nangangailangan ng grace ni Lord. Sino po sa inyo ito na kaya niyang aminin sa kanyang sarili na kailangan niya ang grace ni Lord? Taas nga po ang kamay, nangangailangan ng grace ni Lord. Amen? Kasi hindi tayo perfecto eh. Diba? Nakakagawa at nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Naalala ko yung isang lalaki na meron na siyang desire na magbago. Ang kanyang kahinaan talaga, alak. Alak ang kahinaan niya. Sabi niya, Pastor, gusto ko po talagang umiwas na sa alcohol. Alam ko masama sa katawan, tsaka hindi rin po maganda talaga. Pero ano pong gagawin ko? Ang sabi ko sa kanya, humingi ka ng biyaya sa Diyos. Alam niyo, every time na nagkakaroon siya ng cravings sa alak, nagpre-pray siya. Lord, bigyan niyo po ako ng biyaya para ma-overcome ko ito. Tignan niyo kapag alam mo na ikaw ay matetempt sa isang bagay na alam mong kasalanan, before mangyari yon, ikaw muna ay mananalangin. Bakit? Kasi may possibility. For example, alam mo na kapag naglakad ka sa inyong lugar, may mga kaibigan kang magyayaya sa iyo. So ngayon, before ka maglakad, humihingi ka na ng biyaya. Lord, bigyan niyo po ako ng biyaya para ma-resist ko po sila, matanggihan ko po sila, or hindi po nila ako makita upang makaiwas po ako sa kanila. At habang naglalakad ka, makikita mo yung biyaya ng Diyos. Ma-overcome mo yan. Amen? Amen ba? Sino pong gusto ng ganon? Alam nyo, hindi nyo kailangan i-condemn ang sarili nyo kung may nagagawa kang kasalanan. Ang kailangan ninyo, humingi ka ng biyaya sa Diyos. Sabi mo kasi yung katabi, kapatid, okay lang yan. Kung may nagagawa kang mali, sabi mo sa iyong katabi, hingi ng biyaya kay Lord. Sabi mo sa iyong katabi, ma-overcome mo din yan. Amen? Araw-araw tayong humingi ng biyaya sa Diyos dahil hindi tayo perpekto. Ang grace ni Lord ipinapakita sa atin na hindi tayo perpekto. Amen? Hindi tayo hinuhusgahan ng biyaya ng Diyos, kundi tinutulungan tayo ng biyaya ng Diyos para sa pagbabago. Amen? Naunawaan ba natin? Kasi isipin na natin, ang tagal na nating Kristiyano. Sisi nitong matagal ng Kristiyano. Ang tanong, nakikita ba ang pagbabago? May nakikita bang pagbabago? Totoo. Makinig kayo mabuti ha. Totoo na ang Diyos lamang ang may kakayahang bumago ng tao. Amen? Pero hindi ka babaguhin ng Diyos kung ayaw mong magpabago. Amen? Kaya hindi pa pwedeng nating gawing defense mechanism, si Lord naman ang magbabago sa akin, siya lang ang may kakayahan. Diba? Ang pagbabago naman ay hindi naman yan ura-urada. O nga, hindi nga ura-urada. Ilang taong ka na bang Kristiyano? 20 years na. Sa tingin mo, 2 araw lang yung 20 years. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nababago. Imposible yun. Nagigets ba natin? Ang Diyos ang nagbabago, pero kung handa tayong magpabago. At gagamit ang Diyos ng mga lingkod niya, mga tao, para tulungan tayo sa pagbabago. Amen? Amen ba? At anuman yung mga kasalanang nagagawa natin,
andyan ang biyaya ng Diyos para ma-overcome natin ito. Amen? Pangalawa, ipinapakita ng grace ng Diyos ang pangangailangan natin sa Kanya. Sino po sa inyo dito, kailangan niya si Lord araw-araw? Taas nga po ang kamay yung mga kailangan si Lord. Kung di nyo kailangan si Lord, talaga? Sige po, baba na po. Kailangan natin si Lord araw-araw. Hindi natin kailangan si Lord pag may problema lang tayo. Pag may problema lang tayo. Okay? Kailangan natin si Lord araw-araw. Amen? Sa aklat ng Roma chapter 7 verse 19 up to following verse. Ang ganda ng verse na to. Medyo mahaba, hanggang 25, pero maganda to. Pakinggan niyo mabuti. Tingin kayo sa akin lahat. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto ang siyang kong ginagawa. Na-experience niyo po ba yon? Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Na-experience niyo ba yung ayaw na ayaw mong gawin, yun ang nagagawa mo. Tama? At yung gustong-gusto mong gawin na tama, yun naman ang di mo magawa. Na-experience din ni Apostle Paul. Di ba? Sabi dito ni Apostle Paul, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto ang siya kong ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. In verse 21, ito ang natuklasan ko. Tignan niyo ha, ito ang natuklasan ko. Sabi ni Apostle Paul, mapapansin niyo din sa inyong sarili. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Promise, hindi na talaga ako maghiinom. Biglang yung mga barkada mo naglapitan, may daladalang mga libre kita. Diba? Kung kailan meron ka ng desisyong magbago, bakit kaya daming temptation? Napapansin niyo ba yun? Napapansin niyo ba yun? Kapag ka, for example, sa mga mahilig manood, yan, hindi na ako manonood ng malaswang panoorin. Tapos, hindi na talaga ako manonood. Bakit ganon? Kung kailan nagdesisyon akong hindi manood, ang daming lumalabas sa Facebook na hindi magandang panoorin. Kaya mga magulang patalastas lang muna. Gabayan ninyo inyong mga anak. Baka hindi nyo alam kung ano mga pinapanood ng inyong mga anak. Check ninyo ang mga search history nila. Mga watch history nila. Malalaman ninyo kung ano mga pinapanood nila. Pero minsan yung mga kabataan ngayon, marunong na rin mag-delete ng history. Diba? Alam nyo, meron akong isasuggest sa mga magulang. Medyo may bayad to, pero masisigurado ninyo yung mga pinapanood ng inyong mga anak. Yung parental control na app, na ikaw ang magdidesisyon kung ano lamang yung pwedeng panoorin ng inyong mga anak kung may mga cellphone sila. Kasi hindi na natin kontrolado ngayon ang panahon. Nagigets ba natin? Parental control, may bayad yon. Pero at least sigurado ka na hindi makakapanood ang iyong mga anak ng mga kung ano-ano. At masisigurado mo rin, yung parental control na yon is pwede mo ring ilock yung cellphone niya kapag oras na ng pagtulog. Hindi niya magagamit yun. Okay? May bayad nga lang yon. At least, buhay ng anak mo naman ang maililigtas mo kung ganon. Diba? Kasi hindi mo yun napapansin. Kahit pa sabihin mo, ano lang naman po yun, puro TikTok lang naman. Yun na nga puro TikTok Hindi mo alam, may mga sumusulpot-sulpot din kung ano-ano. Nagigets ba natin? Kung kailan nagdidesisyon kang gumawa ng mabuti, bakit parang mas lalong dumadami at lumalapit sa iyo masama? Sabi dito, ito ang natuklasan ko. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na nasalungat sa tuntunin ng aking isip. Ipinapaalipin ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang nananatili sa aking katawan. In verse 24, grabe yung hinaing dito ni Apostle Paul. Anong saklap ng aking kalagayan?
Pero niyo, apostol na siya, ha? Anong saklap ng aking kalagayan? Ganyan. Nagdadrama siya during that time. Okay? Sabi niya, sino kaya ang magliligtas sa akin sa kalagayang ito na nagpapahamak sa akin? Sabi ni Apostle Paul, pero niyo yun, isang apostol, isang mighty man of God, merong ganitong klaseng hinaing. May ganitong klaseng struggle. Grabe, no? Nakaka-relate ba kayo? Diba? It gives us peace. Ay, kahit pastor ako, sa Apostle Paul, nakakaranas. Ako din nakakaranas. Diba? So ngayon, hindi mo i-pressure ang sarili mo kasi we need God. Ano sabi dito ni Apostle Paul? Sabi niya dito, siya ang nagtanong, siya rin ang sumagot. Siya nagtanong, siya ang sumagot. Sabi niya dito, anong saklap ng aking kalagayan? Sino kaya magliligtas sa akin sa kalagayan ito na nagpapahamak sa akin? Verse 25, wala nang iba pa, kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ito nga ang kalagayan ko. Palapakan nga natin si Lord. Makinig kayo mabuti. Ikaw ba ay naaalipin ng kasalanang nagagawa mo? May tagapagligtas ka, si Lord. Ma-overcome mo yan dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya kailanganin mo lagi si Lord. Hindi lamang kapag may problema ka, kundi even in facing and overcoming your sin, even in facing and overcoming your struggles and weaknesses. Amen? Nauunawaan ba natin? Kasi kung nauunawaan natin ang biyaya ng Panginoon, magiging madali para sa ating ma-overcome ang kasalanan. Hindi natin kakayaning ma-overcome ang kasalanan kung wala ang grace ni Lord. Tandaan natin yon. Amen? Hindi natin kayang ma-overcome ang kasalanan kung wala ang grace ni Lord. Wala tayong kakayahan. Amen? Nagigets ba natin? Take note of this. Daily, we need the grace of God upang mapagtagumpayan ng anumang struggle natin sa kasalanan. Okay? Araw-araw, kailangan natin yan. Kasi araw-araw, possible tayong magkasala. Sino po sa inyo itong di nagkakasala sa bawat araw? Sino po sa inyo itong umaamin, nagkakasala siya araw-araw? Yung iba, unintentional, yung iba, intentional. Di ba? Ang kasalanan natin niya ay nakakategorize sa 4 na bahagi. Ano ba yung kasalanan na yun? Inisip, salita, gawa, at naramdaman. Di ba dati 3 lang, inisip, salita, gawa. Pati nagkakasala ka rin sa iyong nararamdaman. At itong 4 na category na to ay nahahati rin sa 2 bahagi. At ito yung tinatawag na sinasadya at hindi mo sinasadya. Okay? Mapa-intentional man yan or unintentional, ang kasalanan ay kasalanan. Di ba? At natutunan natin na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Doon sa impyerno. Naunawaan ba natin? So ngayon, kung araw-araw tayong nagkakasala, ibig sabihin, araw-araw natin kailangan ng biyaya ng Diyos. Kaya umaga pa lamang, dapat nag-pray-pray ka na. Sino po sa inyo itong humihingi ng biyaya ng Diyos araw-araw? Hingi kayo lagi, Lord, I need your grace ngayong araw na to. Hindi ko po alam, baka mamaya ma-encounter ko na naman yung aking kahinaan, yung aking struggle. Lord, tulungan niyo po ako ma-overcome ito. I need your grace. I need you in my life. Idalangin mo sa Panginoon. Kasi the moment na idinadalangin mo sa Panginoon ang iyong kahinaan, ipinapakita mo lamang na kailangan mo si Lord. Amen? Hindi natin kayang mabuhay ng tayo lang. Nagigets natin? We need God. Sabi mo nga sa iyong katabi, kailangan mo si Lord araw-araw. Number 3, dito ako magtatapos. Ipinapakita ng grace ng Diyos na posibilidad ang mamuhay ng may kabanalan. Posibilidad.
ito ha, ang magkasala ay natural. Okay? Pero ang intentional na gumawa ng kasalanan ay hindi natural. Magkakasala at magkakasala tayo unintentional. Okay? Pero yung intentional na kasalanan, possible natin itong ma-reject or ma-ignore or ma-refuse dahil sa biyaya ng Diyos. Kasi, posible ang makapamuhay ng may kabanalan. Ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. Ito, sa aklat ng Roma chapter 5 verse 20. Yan. Dito nalilito ang maraming mga tao. In Roma chapter 5 verse 20, sabi dito, nang magkaroon ng kautusan, dumami ang pagsuway. Tingnan ninyo, pansinin natin. Kapag nagkakaroon ng rules and regulation, mas lalong dumadami ang mga pasaway. Bawal malate. Ay, daming late eh. May isang church, sila daw ay nagbaba ng rules and regulation. Ang goal ng rules and regulation na yon, mabago ang tao. Ang rules nila, kapag na-late ka ng 5 minutes, magbabayad ka ng 20 pesos. Sa isang ministry na, music ministry, magbabayad ka ng 20 pesos. So ngayon, pinatupad nila yung rules and regulation na yon. At umabot na ng 1 taon, ang dami pa rin late. Sabi ng pastor, marami nga tayong fund. Pero yung purpose ng rules ay hindi nangyari. Kasi ang purpose ng rules ay para mabago ang tao. Pero ang nangyari, hindi naman nabago ang tao. Mas dumami ang late. Dumami nga ang pera, pero late pa rin sila. Nagigets? Tignan nyo, pansinin nyo sa inyong lugar. Kung saan may nakasulat na bawal magtapon dito, mayroong basura. Tama? Kung saan may nakasulat na bawal umihi, may umiihi. Dito na nga lang sa atin. Ako po'y naglalagay diyan sa ating baba ng no parking. May nakasulat na, huwag haharangan, huwag tatanggalin, huwag aalisin. Kasi yung aking pong motor, pinaparada ko ng maayos para hindi mahuli. After kong maghatid, kay Pastora DJ, pagbalik ko dito, yung mga motor nakaharang dun sa nakalagay na no parking, may nakasulat na karatula, 2 karatula pa yun ha. Nakaharang, tapos tinatanggal, inuusog. May time pa nga kinuha pa yung yung no parking na lalagyan, biglang nawala. Sabi ko, mga tao hindi marunong sumunod ng rules. Kasi habang nagkakaroon ng kautusan, mas dumadami ang pagsuway. Pansin ba natin? Kaalam ninyo dito sa church, hindi tayo nagpro-promote ng rules. Ang prino-promote natin, kultura. Amen? Kasi kung rules, talagang medyo naglalayo yan sa tao eh. Pero kapag ang prino-promote natin kultura, kultura namin dito sa JA1 Church, walang late. Di ba mga JA1 people, tayo nalilate? Alam nyo, isa sa anointed worship culture, ang music ministry natin, number one nilang kultura is, I am punctual. Okay, di bibihira yung malate. Dati ginawa ng music ministry natin dito, pag nalilate, may bayad. Wala eh. Minsan, di na nagbabayad. Minsan, ayaw nang umaten kasi malaki na ang utang. Diba? Minsan, nagiging unfair na kasi yung isa siningil, yung isa hindi siningil. Oh. So ngayon, binago natin, ginawang kultura, hindi nababawasan yung late. May late pa rin naman, pero at least nababawasan. Bakit? Kasi hindi ka magiging in kung hindi ka magiging ganon sa kultura na yon. Tara nyo ha, nang magkaroon ng kautusan, dumami ang pagsuway. Makinig. Ngunit sa pagdami naman ng pagsuway ay lalong sumasagana ang kagandahang loob ng Diyos. Nalito na naman tayo, Di ibig sabihin, susuway na lamang ako para mas lalong sumagana yung kagandahang loob ng Diyos. Di ba?
Alam niyo yung ganyang isip, naiisip din ni Apostle Paul. Makinig. Sabi niya dito, kaya kung paano naghari ang kasalanan sa pamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghahari ang kagandahan ng loob ng Diyos sa pamagitan ng pagpapawalang sala dito. Ito'y magdudulot ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ito. Tingin sa akin lahat. Napaka-interesting nito. Sa aklat ng Roma chapter 6 verse 1, pakilagay. Basahin nga natin. 1, 2, 3, go. Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Manig. Stop. Sabi kanina, sa verse 20, ngunit sa pagdami ng mga pagsuway ay lalong sumasagana ang kagandahang loob ng Diyos. In verse 1, ano ngayon sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana ang kagandahang loob ng Diyos? Diba? Ito yung naiisip natin. Diba? Para katulad dun sa una nating pinag-usapan ng first week, ibig ba sabihin, hindi na ako gagawa ng mabuti kasi ang kaligtasan ay hindi naman bunga ng mabuting gawa, kundi dahil sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi na ako gagawa ng mabuti? Nauunawaan ni Apostle Paul na pwedeng maging isip natin yan. So ngayon naman, ibig sabihin, para mas lalong sumagana ang biyaya ng Diyos, ang kagandahang loob ng Diyos, magpapatuloy ako sa pagkakasala. Para sumagana yung kagandahang loob ng Diyos. In verse 2, sumagot si Apostle Paul. 1, 2, 3, go! Manig. Wait lang. Ang sagot ni Apostle Paul, hindi. Sabi dito, patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Ito ang sagot ni Apostle Paul, hindi. At binigyan niya ng passage. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Amen? Nung tinanggap natin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, nasaan na si Jesus Christ? Nasaan na si Jesus Christ? Nasaan na si Jesus Christ? Nasa langit. Ha? Nasaan na si Jesus Christ? Nasa atin. Nasa puso natin. So ngayon, yung Jesus Christ na tinanggap mo, mabuti ba yan? So ngayon, lahat ng uri ng kasamaan sa iyong katawan ay nawala na. Namatay na yung flesh mo. Nung tinanggap mo si Jesus Christ, namatay ang flesh mo at nabuhay ka kasama si Kristo. Kaya sinabi dito, tayo patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Nasa atin na si Jesus. Do you understand? Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, ang proof na may pananampalataya ka talaga kay Kristo ay sa mabubuting gawa. Like ito tinatanong sa inyo. Kapag nagtanim ka ng buto ng mangga, anong magiging bunga? Ha? Nakakita na po ba kayo na nagtanim ka ng buto ng munggo nung tumubo, naging mangga? Nakakita kayo? Nakakita po ba kayo, nagtanim ka ng buto ng saging, ang tumubo, mansanas? Hindi. Nung tinanggap natin si Jesus Christ ay mabuti, automatically, lalabas sa atin ang kabutihan. Lalabas sa iyo kung ano ang tinanggap mo. Amen? God will manifest Himself sa ating mga buhay. Sa ating inawit kanina. Magmamanifest sa ating buhay, yung ating tinanggap. Naunawa ba natin? Nagigets ba natin? In verse 6, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya. Yung dati nating pagkatao, di ba sabi sa Bible, ang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Ang tanong, nakipag-isa ka na ba kay Kristo? Kasi kung sinasabi mong nakipag-isa ka kay Kristo, tapos masama pa rin ang ugali mo,
ay nako, hindi ka pa nakikipag-isa kay Kristo. Kasi ang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Alam natin na ang dating nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya. Upang mamatay ang makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Makinig kayo mabuti ito, napakaganda. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Alam niyo, kailangang mamatay tayo para mabuhay tayo kay Kristo. Alin ang kailangang mamatay sa atin? Ang makasalanan nating katawan. Amen? At yan ang grace ni Lord. Nangangahulugan na ang grace ni Lord ipinapakita sa atin na posibilidad ang makapamuhay ng may kabanalan. Bakit? Kasi si Jesus Christ ay nasa iyo. Amen? Amen ba? Palakpakan nga natin si Lord. Ito ha, ano man ang kasalanan na gagawa mo, ano man yung mga struggle mo sa buhay, sa oras na ito, pwede ba tayong lahat ay tumayo? Ikaw ang nakakaalam nito. Ikaw ang nakakabatid, ikaw ang nakakaalam ng mga kasalanan mo, mga paulit-ulit mong nagagawang kasalanan, mga struggle. Right at this moment, bigyan kita ng pagkakataon tulad ni Apostle Paul. Humingi ka ng biyaya kay Lord. Lord, bigyan niyo nga po ako ng biyaya, ng grace mo para ma-overcome ko po itong ginagawa kong hindi maganda. Just close your eyes and put on your heads. Just pray to God. Ask God for the grace. Lord, I need your grace for this struggle. Kailangan ko po ang biyaya mo sa struggle na nararanasan ko. Ayaw ko na po ng ganitong klaseng kasalanan. Ayaw ko na pong gawin ito. Tulungan niyo po ako. Humingi ka ng biyaya sa Panginoon para ma-overcome mo ito. Magagagalitin ka pa rin ba? Palamura ka pa rin ba? May mga bisyo ka pa rin ba hanggang ngayon? Na gusto mo namang alisin pero nahihirapan ka. Naunawaan ni Lord na nahihirapan ka. Nandiyan ang biyaya ni Lord to help you, to guide you. Ask for the grace of God. Hanggang ngayon, may mga nagagawa ka pa rin bang paulit-ulit na kasalanan? Ask God's grace right now. Father God, we need your grace right at this moment. We need your grace right at this moment. Give us the grace and make your grace sufficient in our weaknesses and make your power perfect in our weaknesses. Hallelujah. Pakinggan mo po ang panalangin ng iyong mga anak sa umagang ito. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Father God, we thank you for your word. We thank you for reminding us na hindi po namin kayang ma-overcome ang anumang mga kasalanan na meron kami kung kami lang. Salamat dahil nandiyan ang biyaya mo para tulungan kami na ma-overcome ang mga bagay na ito. Narinig mo ang mga struggles, mga kasalanan, mga kahinaan ng bawat isa ngayong umagang ito. Dalangin ko po, Ama, na sumagana ang biyaya mo sa buhay ng bawat isa at magawa po namin ang kalooban mo sa aming mga buhay. Hayaan mo po na makapamuhay kami ng makadiyos at may kabanalan sa iyong harapan. Maraming pong salamat. And Father God, ang mga salita mo na aming napakinggan, dalangin ko po, Ama, na ito po'y magrema sa aming mga puso at maranasan po namin ito at may apply namin sa aming mga buhay. Sa po namin pinagkakatiwalang lahat sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin si Lord.
Praise God. Yan, so dako po tayo sa ating tithes and offering. Yan, bago po tayo makapagbigay, para lang po sa mga bago na naririto, tayo po ay darako po sa tithes and offering. So ano po yung tithes and offering? Ito po yung pagbibigay po ng atin pong mga 10% ng atin pong mga income or blessing na natanggap po natin. Ayan, para po sa mga, ulitin ko lang po, para po sa mga bago po, darako po tayo sa tithes and offering. Ang tithes and offering po, yung tithes po, ito po yung pagbibigay ng atin pong 10% sa lahat po ng blessings na na-receive natin. Amen po? Handa na po ba? Handa na po ba tayo makapagbigay? Palakpak nga po muna para kay Lord kung handa na po tayo. Praise God. Ayan, sabi po sa itinuro po natin about this series, tayo po ay ligtas, tayo po ay gumagawa ng mabuti para hindi tayo maligtas, kundi gumagawa po tayo ng mabuti dahil tayo po ay ligtas na. Amen po? Ang pagbibigay po ba ay mabuti? Yan, ang pagbibigay po ba ay kalooban ng Diyos? Amen. So, ibig sabihin po, tayo po ay nagbibigay hindi lang para tayo ay maligtas, kundi tayo po ay nagbibigay dahil po sa masagalang biyaya ng Diyos, tayo po ay ligtas. Amen po? Amen po ba? Tayo po ay nagbibigay dahil po tayo ay ligtas na. Amen po? And bukod po doon, sabi sa itinuro po sa atin kanina, ano man po yung struggles natin, di ba? Kahinaan, kasalanan man yan, and even po, ayan, nasa tithes and offering po tayo ano man po yung struggles po natin sa buhay, even kahirapan. Even kahirapan po. Di ba? Kaya pong tanggalin sa atin ng Panginoon yan. Ang kahirapan po ng buhay, kaya pong tanggalin sa atin ng Panginoon yan. Huwag po natin ipanalangin na yumaman na lang tayo, kundi hingin po natin yung biyaya sa Diyos na gawin po niya tayong giver, na gawin po niya tayong generous. Amen? Amen po ba? Gusto po ba natin maging giver, maging generous para sa Panginoon? Amen. Hingin po natin ang biyaya po ng Panginoon. Nang sa ganon, sa bawat pagbibigay po ay makabahagi po tayo. At isa po dito, yung tithes and offering. Amen po? Ayan. Amen po ba? Palakpak nga po muna kay Lord. Praise God. Ayan. Ulitin ko lang po, hingin po natin ang biyaya sa Lord na tayo po ay maging giver, maging generous. Nang sa ganun po, sa bawat pagbibigay ay maging kabahagi po tayo, kagaya po ng tithes and offering. Kasi naniniwala po tayo na ang Diyos po ay may inihanda at may pinlanong biyaya at pagpapala po sa buhay ng bawat isa. Amen? Ang Diyos po gusto po na maging mayaman po ang bawat isa. Amen? Amen. So, sabi nga po, sa itinuro din po sa atin, di ba, ang pagiging mayaman, o para tayo ay maging mayaman, kailangan po muna tayo ay maging mapagbigay. Amen. Kaya hingin po natin ang biyaya kay Lord na gawin po niya tayong giver. Amen po ba? Handa na po ba ang ating mga envelope para sa tithes and offering? Sa mga wala pong envelope, meron po doon sa ushering. Pwede po tayong manghingi kay Sister Lilian, nandun po siya sa ushering yan. So sa mga meron na pong envelope, yan, meron na po ba lahat? Itaas po natin ang ating envelope. Yan, at atin pong ipanalangin. Sige po. Hallelujah, Father God, we thank you, Lord, sa oras po na ito, Father God, na ang bawat isa po ay dumako po at makakabahagi po sa pagbibigay ng aming tithes and offering. We pray, Jesus, sa oras po na ito, Father God, na ang bawat malilikom po, Father God, ang bawat ibibigay po ng bawat isa, Father God, ay maging mabangong samyo sa inyong paanan, Father God, magamit lamang po sa inyong gawain dito po sa loob ng inyong simbahan. Maraming salamat din po sa buhay po ng makikiisa sa pagbibigay, Father God. Bless them more, Father God. Protect their income. Protect their source of income, Father God, in heaven. At patuloy niyo po silang samahan sa bawat gagawin nila, Father God. Give them wisdom to be able to provide for them family, Father God. Nang sa ganun, Father God, ay patuloy pa rin po makapagbigay, makapagbahagi po dito sa inyong simbahan. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na pong makapagbigay. Give
Praise the Lord. Tayo po'y darako sa ating Holy Communion. Para po sa mga first-timer, bibigyan po tayo ng isang tinapay at isang juice. Ito po'y nagre-represent sa ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Ito pong tinapay, ito po'y nagre-represent ng katawan ni Jesus Christ. Ito pong juice ay ng dugo ni Jesus Christ. So pagka nakatanggap po kayo ng isang tinapay at ng juice, huwag niyo muna pong kakainin at huwag niyo muna pong iinumin. Sabay-sabay po tayong kakain at iinom after po na mabigyan ang lahat. So before po tayo mag-Holy Communion, iunat po muna natin ang ating mga kamay sa mga elemento na ating gagamitin. And let's pray. Father God, we thank you for this time na kami po ay mag-Holy Communion. Dalangin ko po, Ama, ang benepisyo ng iyong katawan at ng iyong dugo ay ma-receive ng bawat isa. Marami pong salamat. Ito po ay panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So kung meron na po ang lahat, itaas po natin ang ating mga tinapay at sabihin po natin lahat, salamat Panginoon, dahil po sa iyong katawan, nagkaroon ako ng kagalingan at ng kaligtasan. Tinatanggap ko po ang benepisyo ng iyong katawan. Sabay-sabay po natin kainin. Itaas po natin ating mga saro. Sabihin po natin lahat, salamat Panginoon, dahil sa iyong dugo, nagkaroon ako ng kalinisan at kapatawaran sa aking mga kasalanan. Tinatanggap ko po ang benepisyo ng iyong dugo. Sabay-sabay natin inamin. Praise the Lord. Makakaupo na po ang lahat. Wala mo na pong tatayo. May kukuha po ng inyong mga cup, so hindi nyo na po kailangan tumayo. So, intayin nyo na lamang po yung mga ushers natin para makuha po ang inyong mga cup. At tayo muna po'y darako sa ating announcement. Okay, pumalakpak nga po yung handa ng makinig ng announcement. Praise God. So, announcement po.
every Wednesday, meron po tayong ginaganap ditong prayer meeting. 6:30 po ng gabi hanggang alas 8. So, ine-encourage ko po ang bawat isa na tayo po ay magsama-samang manalangin sa ating Panginoon. Amen? And every Thursday po, sa lahat ng edad, 16 years old to 22 years old, meron po ditong ginaganap na youth gathering. Kung may mga kakilala po kayo na 16 years old to 22 years old, na gusto niyo po silang mapalapit kay Lord, pwede niyo po silang dalhin dito every Thursday 5 o'clock hanggang alas 6 po ng gabi. So yan, every Thursday, meron pong ginaganap na youth gathering 6 o'clock 5 o'clock to 6 o'clock every Thursday. Nagigets po ba natin? So kung may kakilala po kayo 16 years old to 22 years old. And para po sa ages 10 years old to 15 years old, taas nga po kamay ng 10 years old to 15 years old. 10 to 15. Mamaya po, after po ng A group, before kumain, or after kumain na lang pala para mas maganda. After kumain, magkakaroon kayo ng short meeting with Ate Maylin. Okay? Yung mga 10 years old to 15 years old, meron kayong meeting with Ate Maylin. Okay? Yung nagki-keyboard. Kilala naman ninyo sa Ate Maylin. So, and mamaya po, alas 2, meron naman, mamaya po pala, alauna, may ginaganap po tayong seniors gathering. So kapag po alauna, yan, kung may mga kilala po yung mga senior citizen at gustong mapalapit pa kay Lord, may ginaganap po sila dito na gathering. And alas 2 naman po, may ginaganap ditong anointed professionals. So lahat po ng edad 23 years old to 40. Taas nga po ang kamay ng mga 23 to 40 years old. Yan. Kayong mga 23, 40 years old, yan, meron po tayong ginaganap ditong gathering. Mamaya po, may gathering po kayo, alas 2 hanggang alas 3 lamang po. Okay? And para naman po sa lahat ng gustong sumayaw, 16 years old pataas, magsisimula na po mamaya ang ating pagpapractice. Okay? So, in-encourage ko po ang bawat isa na gustong magpagamit sa pamagitan ng pagsayaw. Yan, 16 years old pataas. Mamaya po, simula ng practice, 3 o'clock po ng hapon. Okay? Naunawa po ba natin? Yan, sino po napagpala sa araw na ito? Amen? So lahat po tayo napagpala. Palakpakan po natin si Lord. Tayo pong lahat ay tumayo. Praise God! Muli para mga natin si Lord na ating malakas na palapan sa ating Diyos na buhay! Woo! Sino po dito ay nananabik na puso para sa Panginoon? Amen? Patuloy tayo na maawit. Tayo na awit tayo, pamagatan natin, puso ko'y nanabik. Hallelujah! Dakila ka, Panginoon, dito sa puso ko. Hindi siya nababago, ikaw ay totoo. Sa bawat tawag ko, itutugon mo ako. Ako'y walang tapos, ikaw ang kasama ko. Puso ko'y nananabik.
Tayo makot pumikit, tayo manalangin. Father God, salamat po sa ang serbisyo na natapos po na isang matagumpay. Salamat po sa bawat salita na nahihiyag sa umagang to na ito po'y naitanim at ito po'y magbubunga sa aming mga buhay. Kapag kami po'y lumabas ng lugar na ito, Father God, makikita sa amin na dala-dala po namin yung bawat salita na aming narinig sa umagang to. Hiningi po namin, Father God, ang pagsama niyo po sa lahat pa ng aming gagawin hanggang mamaya, hanggang sa aming pag-uwi. Patuloy na ang pag-iingat niyo lamang ang aming maranasan. Makarating po kami ng aming mga tahanan ng ligtas at may galak sa aming mga puso. Salamat po. Salamat po dahil kaisa kami sa umagang to. Kaisa kami sa mga nangyari sa umagang to. Kaisa kami sa bawat salita mo na naihayag sa umagang to. Salamat po, Ma. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Itaas natin mga kamay. Hallelujah. Lord, igawad mo po sa buhay ng bawat isa ang wala hanggang pag-ibig ng aming Ama, ang kapangyarihan at pagpapalan ng aming Panginoong Hesus, at ang walang hanggang pag-ipisan ng banal na Espiritu sa amin ngayon bukas magpakailanman. Lalabas po kami ng lugar na ito na taglay-taglay ang iyong masaganang biyaya sa aming mga kahinaan at sa aming mga kasalanan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At patuloy tayo magdeklara sa buhay ng bawat isa. Always remember this: you are super blessed, you are highly favored, and you are forever loved by Jesus Christ, and no one can ever change it. To God be the glory. God bless everyone.